Maligayang panonood po Karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na The Flowers of War. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga Karekap noong December 13, 1937 sa Nanjing, China. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan sa pagitan ng mga Tsino at Hapon ay tatlong batang babae ang desperadong tumatakbo para sa kanilang buhay. Makapal ang usok sa paligid dahil sa walang humpay na pambobomba. Pagkatapos ay walang awang pumatay ang mga sundalong Hapon at pati mga sibilyan ay hindi nila pinaligtas. Maging ang mga estudyante na nagtago sa ilalim ng mabibigat na bag ay pinaghahanap at walang habas na pinapatay. Sa gitna ng kaguluhan Karekap ay isang kanluraning embalsamador na si John Miller ang nagtatago sa isang lumang pabrika. Nahulog siya sa isang tambak ng alikabok. Maya-maya ay isang sundalong Hapon ang sumaksak gamit ang bayoneta sa alikabok, ngunit walang dugo kaya't umalis ito. Tinangka ni John na tumakas, ngunit siya hinarang ng sundalo at inutusan siyang humarap. Hindi alam ng sundalo na malapit nang gumuho ang pader sa likuran niya. Nang bumagsak ito, ay agad na nagtago si John sa isang makipot na lagusan at doon niya nakasalubong ang dalawang batang babae. Nagpakilala si John sa wikang Ingles pero hindi siya naiintindihan. Sa kagustuhang magpaliwanag, ay tinanong niya kung alam ng mga bata ang Winchester Cathedral at sinasabing kailangan niyang mailibing ang isang pari. Ibinunyag din ng isa sa mga bata na siya'y galing sa kumbento. Samantala, ay walang tigil ang mga sundalong Tsino sa pagdepensa sa kanilang mga kababayan. Gumamit sila ng mga sniper upang patumbahin ang mga Hapong humahabol sa mga tumatakas na sibilyan. Sa kabila ng panganib, ay nagawa nilang magbigay daan para makatakas ang ilan. Sa patuloy na putukan Karekap, ay nagkaroon ng matinding sagupaan. Isang Japanese tank ang tumurog sa depensa ng mga Tsino at natalo sila. Sa gitna ng kaguluhan, ay isang sundalong Tsino na si Major Lee ang buong tapang na sinagip ang kanyang sugatang kasama na si Puang. Nagtago sila sa malapit na simbahan. Pagdating sa simbahan, ay hawak-hawak ni John ang kamay ng dalawang bata na umaasang ang simbahan ang magiging proteksyon nila. Sa loob, ay nakilala nila si George Chen, ang batang tagapag-alaga ng simbahan. Isinalaysay nito ang malungkot na sinapit ng pare na ang kanyang bangkay ay durog at nakalibing sa isang hukay, patunay ng karumal-dumal na digmaan. Samantala, ay nagtitipon ang mga estudyante sa altar, umiiyak at nagdadasal. Tumataas ang tensyon hanggang sa nauwi sa sigawan at sisihan. Nakialam naman si John at George para pakalmahin ang sitwasyon. Ibinunyag ni George na sila na lang ang natitirang estudyante dahil ang kanilang kusinero na si Go ay tumakas na. Nadismaya si John at napagtantong walang saysay ang kanyang pagpunta. Nakiusap si George na manatili siya pero mas inalala ni John ang pera. Naghalughog siya sa simbahan para maghanap ng itinatagong salapi, ngunit wala siyang nakita. Dahil sa kanyang pagkadismaya, ay nagpapahinga na lamang siya sa kwarto ng pari. Sa labas ng simbahan Karekap, ay isang grupo ng mga mayayamang babae ang dumating at pilit na pumasok. Giit nila na may kasunduan daw sila ni Go. Ipinagtapat ng mga babae na sila mga prostitute mula sa Chinwai River. Mariing tumanggi si George at sinabing wala na si Go, kaya wala na ring kasunduan. Hindi nagpatinag ang mga babae at isa-isa nilang itinapon ang kanilang mga bagahe sa loob ng simbahan at nagsipag-akyat sa pader para makapasok. Sinubukan silang pigilan ni George pero nabigo siya. Sa bintana ay napanood ni na John at ang mga estudyante ang kakaibang eksena. Mula sa itaas ay nakipagbiruan si John sa mga babae. Nang gabing iyon, sa cellar ng simbahan, maingay sila, nagsusugal at nagtatawanan. Ang kanilang pinuno na si Yomo ay napansin ng isang batang estudyante na nakasilip. Agad namang tumakbo ang bata dahil sa takot. Sa itaas ay pinamahagi ni John ang kaunting harina sa mga estudyante. Pinapangako niya sa kanila na magkakaroon sila ng tinapay. Habang naluluto ang tinapay ay kumatok
pumatok ng paulit-ulit ang mga babae mula sa ilalim at sabik silang makalabas. Pag-akyat nila ay nagtungo sila sa kusina at lalong naging magulo ang paligid. Nainis si George nang madiskubre niyang tinagay ng mga babae ang tagong alak. Samantala, si John na nakahanap din ng alak ay nagsimulang makipaglandian kay Yomo. Marunong itong magsalita sa wikang Ingles kaya't naging tuloy-tuloy ang kanilang usapan. Habang lumalalim ang gabi ay lalong uminit ang tensyon sa loob ng simbahan. Ang koneksyon ni na John at Yomo ay unti-unting nagbibigay ng bagong kulay sa gitna ng kaguluhan. Bago matapos ang gabi ay pumunta si Yomo sa kwarto ni John sa itaas. Akala ni John ay makikipagtalik ito sa kanya kaya't naganda pa siya ng pera na ibibigay dito. Pero laking gulat niya nang seryosong humingi ng tulong si Yomo na nais nitong makatakas palabas ng Nanjing. Unang inakalang nagbibiro lang ito pero napansin niyang desperado na talaga si Yomo. Dahil sa malamig na tugon ni John ay umalis si Yomo dahil sa labis na pagkadismaya. Samantala ay sa pilitang pumasok sa simbahan si Major Lee. Pinatuloy siya ni George at dinala sa cellar. Buong ingat na inihiga ni Major Lee si Puang na nasa bingit ng kamatayan. Gusto niyang sa huling sandali ng sundalo ay nasa mainit at payapang lugar ito. Habang pinagmamasdan ang sugatang kasama ay naisip ni Major Lee kung gaano kabata si Puang at siya ang isa sa pinakabata sa kanila at gaano kasakit kung mamamatay ito. Pagkatapos ay pumasok si Major Lee sa isang kwarto kung saan taimtim na nagdadasal ang mga estudyante. Tahimik siyang nag-iwan ng sapatos na nakuha niya kanina na pag-aari ng isa sa mga batang babae. Isang tahimik na paalala na naroon siya at matapos iyon ay lumabas siya ng simbahan. Mabigat ang hakbang, dala ang bigat ng digmaan at ng mga nawalang buhay. Habang papaalis si Major Lee ay hinarang siya ni Yomo. Nagmakaawa ito na tulungan sila at sa gitna ng kanilang pag-uusap sa altar ay biglang humina ang hangin at lumitaw si John mula sa itaas at napanood sila. Pagbaba ni John ay tinukso niya si Yomo at sinabing kaya siguro siya tinanggihan nito ay dahil may diskwento raw ang mga sundalo, hindi tulad niyang sibilyan. Puminit ang ulo ni Major Lee kaya't nagkainitan sila ni John at nauwi sa isang suntukan. Kinabukasan karekap ay lumala ang tensyon sa simbahan. Pinagbawalan ng mga estudyante ang mga babae sa paggamit ng banyo kaya't nagkaroon ng pagtatalo. Isa sa mga babae na nainis ay hinablot ang buhok ng isang estudyante at nauwi ito sa gulo. Sa gitna ng kaguluhan ay isang putok ang narinig. Tinamaan sa leeg ang estudyante at agad na namatay at sinyalis ito ng isang biglaang pag-atake ng mga sundalong Hapon. Nagkagulo ang lahat at nagkanya-kanya ng takbo. Ang mga babae ay tumakbo papuntang cellar habang ang mga estudyante ay umakyat. Sa gitna ng gulo ay isinuot ni John ang damit ng pari at lumabas ng simbahan. Sumigaw siya sa mga sundalong Hapon, pinatigil ang mga ito at isang desperadong pagtatangkang protektahan ang lahat ng nasa loob. Panandali ang tumigil ang mga sundalo pero agad din silang nagpatuloy sa pag-atake nang gibain ng isa sa kanilang leader ang pulang krus na hawak ni John. Habang patuloy ang brutalidad, ay kumilos si Major Lee. Isa-isa niyang pinaputukan ang mga sundalong Hapon. Nagulat ang mga ito at agad na hinanap ang pinagmula ng putok. Pero may plano si Major Lee at habang abala ang mga sundalo, ay itinanim niya ang mga bomba sa paligid. Nang halos mahanap na siya, ay sabay-sabay niyang pinasabog ang mga ito dahilan ng malaking casualty sa mga kalaban. Sa huli, ay natuntun din ng mga sundalo ang kinaroroonan ni Major Lee. Pinaputokan nila ito, kaya't naghulog siya mula sa gusali. Pero ang hindi nila alam, ay nakagapos si Major Lee sa isang lubid na nakakabit sa huling serye ng bomba. Pagkahulog niya, ay sumabog ang mga bomba, dinurog ang gusali, at pinuksa ang mga natitirang sundalo. Ilang oras ang lumipas karekap ay dumating ang matataas na opisyal ng mga Hapon sa simbahan. Nakausap naman ni Colonel Hasegawa si John. Nag-alay ito ng paghingi ng tawad at paliwanag ukol sa naganap. May dala rin siyang isang supot ng patatas bilang senyalis ng kabutihang loob at tiniyak kay John na babantayan na ang simbahan upang hindi na maulit ang insidente.
Bago umalis, ay nakita ni Colonel Hasegawa ang piano. Tumugtog siya ng isang Japanese folk song na pinamagatang My Home. Tahimik ang lahat habang pinapakinggan ito, isang sandali na puno ng emosyon. Pag-alis ng mga sundalong Hapon ay tahimik na inilibing ni John, George at ng mga estudyante ang dalawang batang babae na namatay sa pagsalakay. Sa loob naman ng simbahan ay pinahayag ng mga babae ang kanilang lungkot at pagkakonsensya sa natitirang mga estudyante. Nararamdaman nila na kasalanan nila ang nangyaring trahedya. Makalipas ang ilang sandali karekap ay kinausap ni George si John sa kwarto. Nakiusap siyang manatili si John pero tumanggi ito. Nauwi ito sa mainit na pagtatalo hanggang sa tuluyang nang umalis si George, bitbit ang pagkadismaya. Samantala ay muling nagkamalay si Pwang kahit sobrang maputla at mahina. Nasa tabi niya si Dao at maingat na pinatugtog ang kanyang pepa habang inalagaan siya. Sa kabilang banda naman karekap ay isang lalaking Chino na nagpapanggap bilang Japanese interpreter ang pumasok sa simbahan at kinausap si Sho. Sa huli ay natuklasan na ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ginoong Meng, ang ama ni Sho. Nag-uusap sila sa altar habang pinapanood sila ng mga dalagita. Iginiit ni Mr. Meng na kailangan ng umalis si Sho sa Nanjing para iligtas ang sarili. Ngunit tumanggi si Sho dahil determinado siya na manatili kasama ang kanyang mga kaklase. Pagbalik ni Sho sa itaas ay inakusahan siya ng kanyang mga kaklase na isang traidor. Nang malaman ang presensya ni Mr. Ming ay narap siya ni John. Ipinaliwanag ni Mr. Ming ang kanyang pag-aalala sa kaligtasan ni Sho at humingi ng tulong si John sa pagkuha ng mga kagamitan para ayusin ang isang truck para sa kanilang pagtakas. Kalaunan karekap ay muling nagkaroon ng seryosong usapan sina Yumo at John. Ibinahagi ni Yumo ang kanyang nakakalungkot na kwento na isinawalat na 6 na taon siyang nanirahan sa isang kumbento hanggang sa ginahasa siya ng kanyang stepfather noong siya ay 13 gulang pa lang. Ang traumatic na pangyayaring ito ang nagtulak sa kanya upang maging isang prostitute at napilitang maglingkod sa mga lalaki at bigyan sila ng kasiyahan. Ikinumpisal din ni Yumo na minsan siyang nagkagusto sa isang lalaki na walang balbas, taliwas kay John na may mga balbas. Dahil dito ay inahit ni John ang kanyang balbas para mapabilib si Yumo. Samantala ay nagsimulang magsalita ng hindi magkakaugnay si Puan na naging dahilan upang magtipo ng mga babae sa paligid niya, umiiyak habang napagtanto nila na mamamatay na siya. Partikular na naapektuhan si Do sa kanyang kalagayan. Maya-maya lang ay pumanaw si Puan. Habang inilibing ni John ang katawan ni Puan, ay napansin nilang nawawala si Do at Lan. Hindi nagtagal, ay natuklasan nila na lumabas si Do para kumuha ng bagong string para sa kanyang pepa dahil nais niyang tumugtog ng isang magandang musika bilang alaala kay Puan. Habang kinuha naman nila ang kanyang hikaw sa kanilang bahay. Pagbalik ni John sa loob, ay sinalubong siya ni Yumo at ng iba pang mga babae na nagmamakaawa sa kanya na lumabas at hanapin si Do at Lan. Determinadong tumulong, ay lumabas si John kasama si George at sinabi sa mga gwardya na kukuha lang sila ng pagkain. Habang naglalakad sa lungsod, ay nakasalubong ni John ang kanyang kaibigang si Terry na sinusubukang tumakas. Inimok ni Terry si John na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si John dahil hindi niya kayang iwan ang mga dalagita sa simbahan. Habang pabalik na sana sina Do at Lan, ay nakita sila ng mga sundalong Hapon at sinimulang saktan. Matindi silang lumaban, ngunit ang kanilang pagtutol ay naging sanhi ng kanilang kamatayan. Hindi nagtagal ay natagpuan ni John ang kanilang mga bangkay na nakahandusay sa sahig. Kinuha niya ang mga string ng pepa at hikaw at bumalik sa simbahan. Dala ang nakakapanlumo na balita sa mga babae. Napuno ng pagkadismaya ay pumunta si John sa kanyang silid tulugan. Pumasok si Mr. Meng sa silid ni John. Iniabot ang mga kagamitang hiningi ni John at ipinagkatiwala ang kaligtasan ng kanyang anak. Nagpasalamat si John bago umalis si Mr. Meng. Samantala ay umawit ang mga estudyante para kay Colonel Hasegawa sa altar. Matapos ang kanta ay ipinagbigay alam ni Hasegawa sa kanila ang isang paparating na seremonya at inimbitahan silang dumalo. Agad na naramdaman ni John ang panganib at nangangamba na ang imbitasyon ay isang pagkukunwari para sa karagdagang karahasan upang aabuso laban sa mga dalagita. Sa kabila ng kanyang pagtutol ay giniit ni Colonel Hasegawa at ipiniliwanag na ang utos ay mula sa mas matataas na otoridad na nag-iwan sa mga dalagita na takot. Bago umalis ang mga Hapon ay binilang nila ang mga dalagita at napansin na 13 sila, kabilang na si Mosquito na hindi dapat nandoon.
Natatakot sa masamang mangyari, ay sinabi ni Shaw sa iba pang mga estudyante na tumalon mula sa gusali upang maiwasan ang nalalapit na karahasan. Gayunpaman, ay napigilan sila ni John at ng mga babae sa tamang oras. Lumapit si Yumo at nagbungkahi na ang mga babae ang papalit sa mga dalagita sa seremonya. Nang pansamantalang maibalik ang kanilang kaligtasan, ay nagtipon ng mga babae upang pag-usapan ang kanilang desisyon. Nagsalita si Yumo at sinabing utang nila ang kanilang buhay sa mga dalagita sa kumbento. Ipinahayag niya na oras na para bayaran nila ang utang na iyon at ipinapakita ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga batang estudyante mula sa kakilakilabot na kapalaran na naghihintay sa kanila. Dahil ito ang kanilang propesyon, ay sumang-ayon ang mga babae na mas madali para sa kanila na isakatuparan ang plano. Sa huli, ay sumang-ayon sila at humingi kay John ng isang huling pabor. Ibinigay ng mga estudyante ang kanilang mga uniformes sa mga babae at pagkatapos ay binago ang mga ito gamit ang mga kortina upang magkasya sa kanilang mga sukat. Samantala, ay nagtatrabaho sina John at George sa pag-aayos ng truck at nagpapako ng plywood upang lumikha ng isang kahon para pagtataguan ng mga bote ng alak. Maya-maya ay nagpaalam ang mga babae at estudyante sa isa't isa, nagyakapan at sinisiguro ang kanilang kaligtasan. Sinimulan ng mga babae ang kanilang tradisyonal na kanta na Chenway Riverview na kinanta nila na parabang ito ang kanilang huling paalam. Sa isang magiliw na sandali ay nagkasama sina John at Yumo sa kama. Ginagawa ni John ang makeup ni Yumo at ginupitan ang kanyang buhok. Maya-maya ay naghalikan sila at pinainit ang sandali. Pagkatapos ay tinulungan ni John ang lahat ng natitirang babae na maghanda para sa kanilang misyon. Kinabukasan karekap, ang mga babae na nakabalat kayo na ay nagising na may magkahalong damdamin ng determinasyon at kalungkutan. Binilang sila ni George at napagtanto niya na 12 lang sila. Kaya isinakripisyo niya ang kanyang sarili at ginawan din siya ni John ng piluka. Nagbasag sila ng mga piraso ng salamin at itinago ang matutulis na bahagi sa kanilang damit bilang sandata laban sa mga Hapon. Nang dumating ang mga Hapon upang sunduin sila, ay nagsimulang sumakay ang mga babae sa truck. Desperadong sinubukan ni Mr. Meng na makita ang kanyang anak, ngunit iba lang ang kanyang nakita. Nang turn na ni Mosquito, ay sinabi niya sa mga gwardya na hindi siya estudyante, ngunit hindi siya naintindihan at sa pilitan siyang pinasakay. Habang papaalis ang truck, ay sumugod si John sa loob at binaril ng isang sundalo si Mr. Meng. Pagkatapos, ay tinipon ni John ang lahat ng mga estudyante sa likod ng truck at itinago sila sa ilalim ng mga kahon ng alak. Nakasalubong nila ang isang checkpoint ng Hapon, ngunit dahil sa permit na ibinigay ni Mr. Meng, ay nagawa nilang makalusot matapos bigyan ng isang kahon ng alak ang mga sundalo. Pagkatapos, ay nagmaneho si John, nakatingin ng may determinasyon sa unahan, habang sila ng mga dalagita ay umaalis sa Nanjing, patungo sa isang hindi tiyak, ngunit puno ng pag-asa na hinaharap. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!